Ninanais ni Department of Justice, DOJ, Secretary Boyeng Remulla na maging ombudsman para makakuha ng fixed term na pwesto sa gobyerno. Ayon sa political vlogger at Banat Eros anchor na si Banat Bay, kung hindi ito gagawin ni Remulla ay hindi na niya alam kung saan ito pupulutin sa susunod na administrasyon, lalo na 3 taon na lang at matatapos na ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakikita ni Banat Bay na maaaring mapanagot na si Remulla sa iba't ibang kaso kung wala na siya sa gobyerno na nagsisilbing proteksyon niya. Mataas daw ang utang ni Pangulong Duterte nung siya ay nung administrasyong Duterte kaysa sa administrasyong Marcos. Ginagawa tayong tanga nitong hayop na to. Paano tataas una-una? Tumaas ng 4 point. Kung hindi ako nagkakamali, 4 billion o 4 trillion ang utang ng government. Kung hindi ako nagkakamali nung panahon ni Pangulong Duterte sa loob po ng 6 years. No, sa loob ng 6 years. At nagkaroon po ng pandemya noon. Buong Pilipinas, hindi isang lugar lang. Samantalang, iniwanan po ni Pangulong Duterte ang utang ng Pilipinas na mayroong pong 11 trillion ang utang ng Pilipinas. At ayun na nga, pagpasok ng Administrasyong Marcos at sa loob lamang ng 3 years, meron na po tayong 16 ongoing to 17 trillion na utang ng Pilipinas. So magkano lamang? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, 16, 6, itatapat mo sa 4. O sino mas mataas? Tanga ka ba? Hindi mas mataas. Partida 3 years pa lang yan. Yung 4 trillion na naging utang ni Pangulong Duterte, nag-ano po yun? Sa loob po ng 3 years lang yun. Ito, sa loob po yun ng 6 years, partida nagka-pandemya pa. Paano naman to? Paano naman administrasyon ni Marcos? 3 years pa lang. Bakit dumagdag po ng 6 trillion ng utang ng Pilipinas? Yan po yung pinaka malaking katanungan ng mga Pilipino na bakit ganoon. Tapos ngayon, ang masaklap dito, yung garapatan nito na attorney na piling matalino, na piling first lady. Alam mo, palitan mo na lang kaya si Lisa Araneta Marcos. Kung na lang kaya maging first lady ni Marcos Jr. Parang mas bagay kayo, pares kayong tolongges. 'Di ba? Oo. So kasi yung bukang bibig niya na mas mataas daw yung utang ng Pilipinas kaysa daw ngayon. Sabi ko, tanga ang puto. Turingan attorney ka, wala kang alam sa mga pinagsasabi mo. Hindi alam naman natin na itong si Auntie Claire talagang tawag dito, talagang iyan ang role niya, iyan ang trabaho niya talaga. Kaya kahit papano, kahit nasa katinuan naman yan, hindi pa rin natin hindi kakaiba. Oo, iba din talaga. Samantalang ito, panoorin din natin to. Ito, isa rin malupit, no? Remulla. Ito, Remulla. Lakayan natin yan. Remulla, Justice Secretary Jesus. Puta na, may Jesus pa pala sa pangalan to. May Jesus pa pala sa pangalan to, in fairness. Secretary Justice Jesus Crispin Remulla, hindi na magiging problema ang kanyang kinakaharap niyang reklamo kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte para sa kanyang pinaplanong aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Lupit naman yan, sana all. Pasana all ka na lang. Hindi kasi alam niya, talagang totoo naman yung sinasabi ni Remulla. Hindi nga daw siya, parang hindi siya kinakabahan. No, hindi siya kinakabahan sa isyung to dahil nga unang-una, backer ko. Bakit ka matatakot? Backer ko si Presidente. Trupa kami. Sanggang dikit kaming dalawa. So bakit ako matatakot? Lakas-lakas ng bakir ko. Andiyan pa si Tamba Lus-Lus. Diba? Lakas-lakas ng bakir ko, pero anak ng teteng, kung ito ang susunod na ombudsman, naku po. So alam na natin, tukoy na natin kung bakit. Kung si Torre ipinromote bilang PNP chief dahil nagustuhan ni Marcos Jr. yung ginawa niya sa KOJC, yung ginawa niya kay Pangulong Duterte. Ngayon, may isa pa. Natuwa si Marcos Jr. sa ginawa ni Jesus. Ba't ba yun yung pangalan mo? Ni Boyeng Remulla, kaya gusto siya, or parang gusto niyang iluklok itong si Remulla bilang ombudsman. Justice Secretary ka na nga lang, hindi mo pa magawa yung trabaho mo. Tapos ngayon mag-ombudsman ka. Ang lupit, no? Basta kapag kapag ikaw ay
sadyang tawag dito, pag ikaw ay kumapit lamang kay Marcos Jr., makukuha mo ang iyong mga pangarap. Makukuha mo ang iyong pangarap, kumapit tuko ka lang kay Marcos Jr. Tingnan mo si Torre, di ba? Naging poste. Kumapit tuko at sumunod lang kay Pangulong Marcos Jr. Ano nangyari? PNP chief na. Ang dami niyang nilaktawan na mas deserve na maging PNP chief, pero dahil nga malakas ang kapit ni Torre, kaya naging PNP chief siya. Ganon kalupit. Kaya ito, panoorin natin. Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi magiging problema ang kinakarap ng reklamo kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pinaplanong aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Nakatutok si Jonathan Andal. I think that I have a lot to offer there. Yan ang sagot ni Justice Secretary Boyeng Remulla nang tanungin sa kanyang planong mag-apply bilang bagong ombudsman. Ipinaalam na raw niya ito kay Pangulong Bongbong Marcos. I told a mutual contact that I was very interested. Wala sinasabi. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Hanggang July 27 na lang ang termino ng kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Ang mga gustong pumalit sa kanya may hanggang Biyernes o July 4 para magpasa ng aplikasyon sa JBC o Judicial and Bar Council na siyang sasala at magrerekomenda sa Pangulo ng mga pangalang pagpipilian itong i-appoint bilang ombudsman. Pero si Remulla, meron pang kinakaharap na reklamo sa ombudsman na isinampa ng Senador Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto at pagdala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court. Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na. I don't think so. Ang termino ng ombudsman saktong 7 taon, walang reappointment. Ibig sabihin, kung si Remulla ang piliin ni Pangulong Marcos, tatawid ang kanyang termino hanggang sa susunod na presidente. Makapangyarihan ng ombudsman, kaya nitong magsuspende at magpatalsik ng mga opisyal ng gobyerno, gaya ng dismissal noon kay dating Banban Mayor Alice Go. Pwede itong magsagawa ng investigasyon, may reklamo man o wala, lalo na sa mga kaso ng pandarambong, korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa tungkulin. Kabilang dyan ang mga impeachable official na maaaring investigahan sa kasong serious misconduct para sa pagsasampa ng impeachment complaint. Independent body rin ang ombudsman. Wala ito sa ilalim ng kapangyarihan ng presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa ng hudikatura. Hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman kaya ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman? I have my work cut out for me. I have to talk to the JBC about it first. Oh, wow! Galing! Ang pil na pil no? Kaya tumataba na ulit si Remulla. Puta na, dami na naman didemonyohin nito. No? Ang grabe. Talagang yung fairness din kay kay Marcos Jr. Pinapahalagahan niya yung mga garapata niya. Yung kanyang mga pulgas, yung kanyang mga kuto, no? Talagang pinapahalagahan niya dahil ay tapat sa kanya itong mga ito. May dugo pa kaya si Marcos? Ang dami ng sumisip-sip kay Marcos ngayon. May dugo pa ba 'yun? Grabe, no? Sumiti. Ang application bilang ombudsman, paktay tayo dito. No. Hindi kasi ganito yan Ganito kasi yan Kwento ko lang ito, baka ganito yung nangyari. Baka humirit si Remulla na, si Torre, bago-bago lang. Remote mo na agad bilang PNP chief. Ako, DOJ pa rin. DOJ ba? DLG? DOJ pala, DOJ secretary pa rin. Alam mo, President, kung gagawin mo kong ombudsman, mas madami tayong, mas malakas ang ating pwersa. Pag ako naging ombudsman, pres. Kaya dapat ilagay mo na ako dyan. Kasi ito ang pagiging ombudsman po ay presidente po ang pagkakalam ko presidente po ang nagluluklok diyan. Ito, ulitin natin. Presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa ng hudikatura, hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman kaya? Ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Diba? So grabe, no? Talagang pag dumikit ka lang, dikit ka lang. Oo, sundin mo lang lahat ng utos ko. Pangarap mo maging si Superman, ako bahala sa iyo. Ganoon ang kapangyarihan ng isang Marcos Jr. Pero walang kapangyarihan na kumuha ng eroplano para sunduin at iuwi ng Pilipinas yung mga kababayan nating OFW na naiipit sa gera ngayon. At wala siyang kakayanan na pigilan, na guluhin ng mga pulis yung nananahimik na relihiyon. Wala siyang kapangyarihan doon. Wala din siyang kapangyarihan na iatras or pigilan
ang pagdakip kay Pangulong Duterte para dalhin sa Netherlands. Wala rin siyang kapangyarihan. Pero ang kapangyarihan niya ay iluklok sa mga matataas na pwesto itong kanyang mga garapata at para tuloy-tuloy ang kanilang pagiging hari-harian sa buong Pilipinas. Tanga na, lalong magyayabang nito si Remulla. Lalong tataas ang tingin nito sa sarili niya kasi bro mo, buta na ombudsman ka. Tanga na, ombudsman na ako, hindi na ako DOJ. Tanga na, galangin niyo ako, ha? Oo, mas malakas kami ngayon. Dahil yung isang garapata na kulay putik, PNP chief na. Ako naman na medyo kulay putik din, ay mag-ombudsman na. Ganon kalupit, no? Tanga na, lupit mo. Ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman. I have my work cut out for me. I have to Wow. talk to the JBC about it first. Wow, I think the galing. JBC is in the best position Pil. to appreciate whatever I have to offer for as ombudsman. Ay, Iwala galing, raw si Remulla na iiwan niya ang DOJ na organisado. Anya, Wow. sakaling siya ang mapiling ombudsman, meron na siyang mga pangalang irerekomenda sa Pangulo bilang kapalit niya sa DOJ. Oh, yan, syempre, oo. So, sino ba yung mga pwede? Pwedeng si, ang pagiging DOJ, ibalik si Abalos. Diba? Pwedeng si Larry Gadon. Bobo yun eh. Tanga yung hayop na yun eh. Hindi na pwede sa DOJ. Bagay, kahit ikaw kasi, sa panahon kasi ngayon, hindi na usapan yung matalino ka ba, bobo ka ba, hindi na usapan po yun mga kaibigan. Ang importante ho ngayon ay sumunod ka lang ng sumunod sa mga ipinag-uutos ng Pangulo. Talagang mapupuntahan mo ang iyong minimithi. Eh, eto, matagal ng katunan, si Torre. Pangarap ni Torre na maging PNP chief. So, natupad na. Dahil lang sa pagsunod niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay ngayon, si Remulla. Diba? Si Remulla po ay sumunod ng sumunod kay Marcos Jr. Ongoing to ombudsman na. Eh malamang baka yung kapatid niya ilagay niya sa DOJ. Malamang ha, ngayon lang kutob ko. Tapos ibabalik sa DILG si Abalos. No? Kasi magaling umacting si Abalos eh. Tamang ngiwi din ng pangay. So ganun mangyayari yan. Para sa GMA Integrated Oh, yan tanginan, lupit, no? Mapapasanahol ka na lang talaga sa tawag dito, mapapasanahol ka na lang talaga. Oh, kasi alam naman natin na ang ombudsman ay parang hindi hawak, no? Hindi hawak ng ni Haring Buhaya. Hindi nila hawak ang ombudsman. So, siyempre, kailangan maglagay sila doon sa ombudsman ng talagang partido nila para idiin si Vice President Sara Duterte katulad lang ito. Hindi raw maaaring ibasura ng impeachment court ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng simple majority vote ng mga senator judge. Ayon po yan kay Senator-elect Panfilo Lacson. Pero maaari nga bang ibasura ang kaso kahit wala pang paglilitis? Nakatutok si Jonathan Andan. Katawa-tawa raw para kay incoming Senator Panfilo Lacson ang mga senator judge na nagmomosyon sa impeachment court. Hindi po pwedeng mag-move o mag-submit ng motion to dismiss ang isang senator judge kasi huwes kami. Hindi lamang sa mali, kundi improper, inappropriate. At katawa-tawa. Sasabihin ng judge, I move to dismiss. Pagkatapos siya rin ng this case is dismissed. Hindi ba napaka-awkward? Reaksyon niya ni Lacson sa sinabi ni Senate President Chis Escudero na kung may senator judge na magmomosyon para i-dismiss ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, kahit wala pang trial, pwede na itong desisyonan sa simpleng majority vote lang. Ginawa na yan ni Senator Bato de la Rosa. Pero pwede nga bang ibasura ng impeachment court ang impeachment complaint kahit wala pang paglilitis? Mag-uusap-usap kami. Bago kami magbotohan, I'm sure, pagkakaroon kami ng diskusyon. Ano ba yung gagawin natin? Merong motion to dismiss. Ito ba yung action na natin even without conducting or starting a trial? Wala rin nakalagay sa ating konstitusyon, no, sa pagdating sa dismissal. Habang ginagawa nila itong impeachment proceedings, ay gumagawa rin sila ng sariling rules na wala sa Senate rules at wala rin sa konstitusyon. Saan ka naman nakakita ng korte na imbes na dinggin ang magkabilang panig, siya mismo ang magmo-motion to dismiss? So it is possible, but it is not proper at hindi karapat-dapat. Para kay Lacson, sundin na lang ang sinasabi ng konstitusyon. Maglitis at humatol. Posible raw kasing mapahiya ang Senado kapag ibinasura nila kaagad ang impeachment complaint nang walang trial at nagpasaklolo sa Korte Suprema ang House Prosecution Panel. So yun lang pala yung pinakadahilan, baka posibleng mapahiya sila. Paano naman mapapahiya? Kasi unang-una, yung impeachment na nga yan, kailangan ibasura ng Senado kasi nga hindi naman dumaan yan sa tamang proseso. Doon pa lang, maling-mali na yung ginawa ng Congress. Diba? Labag na ho sa batas. Kasi batas nga,
na kapag naglagay ka ng impeachment complaint, dapat mong itakbo agad yun. Hindi mo na kailangan ano. Ang tanong, tatlong ano ang ano yung nilaktawan nila, doon sila kumuha sa pang-apat. At ayun yung ginamit nila para ma-impeach or para maisumite itong impeachment kay Vice President Sara Duterte. So hindi ano yun, hindi dapat ikahiya or wag dapat mangamba ang Senado na baka mapahiya sila pag walang trial. Sa tutusin nga lang, ano yan eh. Sagabal lang sa inyo yan eh. Yung impeachment na yan ni Vice President Sara Duterte, hindi naman deserve ng isang Vice President Sara Duterte na ma-impeach dahil doon lang sa mga ibinibidang sa kanya. Lalo na sa confidential fund. Kung doon lang naman tayo talagang pupuntirya sa confidential fund, di ito ang linaw-linaw nito, ayan talagang ito talaga ka-impeach, tignan nyo yung numero na yan. Meron pa yan meron pang kung ano lang, confidential fund lang ang usapan. Ito, laki-laki ng confidential fund na to 4.4, no? Hindi ako nagkakamali, billion ang confidential fund ng Office of the President. Tapos tignan niyo yung mga pera na yan, 241 billion, 500 billion, 250 billion, 129, 62, 14.370 billion. Asan na yan? Yan ang dapat nai-impeach, hindi si Sara Duterte. Yun dapat, doon dapat kayo tumutok. Liwanag niyo, no? Ay, naku talaga, mga, say, alasan yan. Mabalik tayo doon. Ano mong pangalan nun? Ayan, At the very least, we take the risk of being overturned by the Supreme Court. Nakakahiya yun. Kahapon, sinabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na posible silang dumulog sa Korte Suprema kapag ibinasura ng Senate Impeachment Court ang kanilang impeachment complaint. Ang Supreme Court, as much as possible, ina-avoid yung mga political questions yan. Pangalawa, inaabot ng siyam-siyam ang Supreme Court. Kumbaga, tapos na yung issue, saka lang sila magdidesisyon. Batay sa 11-step impeachment process na inilabas ng Senado, tapos na ang kalahati ng proseso. Dahil nakapagpasa na ng mga sagot sa impeachment court ang defense at prosecution team. Ang susunod na hakbang, ang pagharap mismo ng bise sa impeachment court. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok. Ay, naku, ewan ko sa inyo. Mga Yudi Punggol, kung usapang impeachment lang talaga, dito pa lang, panalong-panalo na si Marcos. Diyan pa lang, talagang halatado na talagang deserve niyang ma-impeach. Yan, Teneng bangag. Ay, sorry. Voltes 5 pala yun, hindi pala bangag ang lyrics na. Ngayon, tatanungin natin sila. 125 million kung usapan 125 million confidential fund ni Vice President Sara Duterte, kaya siya ini-impeach ngayon. Tapos si Marcos Jr., 4.5 or 4 billion confidential fund ang meron sa Office of the President. O di ba kulangot lang yung 125 million na confidential fund ni Vice President Sara Duterte? Ano pa tong mga to? Ito na lang, base tayo dito sa sa gold. 129. Asan ang 129 billion na pinagbentahan ng ginto? Ito yung na-overwhelm. 500 billion or 1.4 billion a day na nagagastos daw sa flood control, at ngayon talagang kita natin na walang flood control dahil panay ang baha dito sa Pilipinas. At ito ang pinakamalupit, asan na rin to? Yung 241 na merong blank item doon sa National Budget 2025. So kung usapang impeachment, ito deserve niya. Ito dapat ang nai-impeach, hindi si Vice President Sara Duterte. Deserve ni Marcos Jr. na ma-impeach dahil sobrang daming pwedeng talagang matatawag mong impeachable na pwedeng iba to. Diba? Paulit-ulit lang tayo dun sa confidential pang tayo na confidential lang. Ang dami-dami, mas mataas pa nga yung magkapatid na Remulla. Yung DOJ at DILG, magkano confidential fund doon? 500 million. Bakit sila? Hindi nyo sila sinisilip. Bakit hindi nyo man lang tinatanong kung saan ba ginagamit? Ang pinaka nakakatanga pa dyan, kaya nga confidential Dahil dapat confidential, hindi mo dapat malaman yung tanga, diba?